Dahil nasa Tokyo, Japan ang asawang si Christopher Rojas, mag-isa namang tumayo bilang magulang si Gladys Reyes sa kanilang dalawang supling. May kataasan din ang tubig na tumama sa tinitirhan nila sa Vista Verde Executive Village sa Cainta, Rizal. Worst comes to worst, nakita ko nasa bubong na ng bahay yung tubig. Bahala na, kung di ako marunong lumangoy, naman akong sinawang palad man ako, importante na iakyat ko, nagawan ko ng paraan yung mga anak ko na ma-safety. Ayon kay Gladys, taimtim na panalangin na nakarating sa kanya mga kaibigan ang nagligtas sa kanila mag-ina. Si Judy Ann yung pinakaunang tumawag, tapos sabi ko nga, I'm sorry sis kung mawawala ako sa cellphone kasi napakaliit na nung battery ko. Sabi niya, inalam niya lang ang sitwasyon, location, at kung nakakain na ba kami, ganyan. Tapos sinabi niya, okay, diyan ka lang, huwag kang alis yan, pupuntahan ka namin. So hindi pa ako makapaniwala nung una sa narinig ko na pupuntahan ka namin. Ibig sabihin, siya mismo pupunta. Akala ko may utusan lang siya, ganyan. Pero nakita ko doon siya sa gate ng subdivision namin, after kaming hilahilahin ni Ryan doon sa parang improvised balsa. Sobrang relief, 'di ba? Kasi para lang malaman mo na maano na tayo, masisave na tayo, masisecure. Alam mo ba si Christoph, pag nakikita niya si Ryan, ang sabi niya kay Ryan, you're my hero. Sabi niya kay Ryan na, syempre, natutuwa naman si Ryan sa kanya kasi, pero nandun pa rin yung hiya. Nahihiya pa rin ako sa kanya na, Diyos ko, ba't ka naman lumusong? Parang hindi ako makapaniwala. Si Ryan Agoncillo, nakikita ko nakalusong dyan, na hanggang bewang yung baha, ang baho, ang dumi ng tubig. Maliban sa mangilan-ngilang mahalagang gamit na naisalba ni Gladys, isang bagay ang hindi niya hinayaang mawala. Isip ko pa rin kaagad na i-save yung wedding ring ko. Kasi, ayaw mo na yung ibang mga kung mawala man yung ibang mga alas, gamit o importante. Kasi sa akin, yung wedding ring, mambawa kung nawala to, tapos ipagaya mo lang ulit. Pero alam mo yun, yung iba yung binless siya nung mismong wedding day ninyo Kaya naghanap talaga ako ng at least marerentahan ng kahit isang buwan lang, ganyan. Na kahit papaano may mga gamit na nalutuan, yung mga basic na hindi ko kailangan na mag-provide ng yung para yung mga anak ko, pwede kong iwan-iwanan doon habang inaayos. Mga kalugar naman sa Green Park Subdivision sa Manggahan, Pasig City, ang nais pasalamatan ni Joseph Bitangkol na hindi na nakuhang umuwi dahil sa lampas taong baha. Kasi ang hassle pa, yung daddy ko galing sa ospital kasi na-stroke yun. So, ayun, nagpapasalamat din ako doon sa mga tao na tumulong sa amin na buhatin yung daddy ko. Ang media naman na tumugon sa panawagan ni Yasmin Curtis sa kanyang Facebook account ang naging susi upang matagpuan ang nawawala niyang lola sa Pasig City. Wala na kasing balita si Yasmin tungkol sa 65 anyos na si Nenita Ong Navarro na awa po ng Diyos, okay naman po ang lola ko. Yung pala, nagpunta kami, walang kuryente, walang tubig, walang communication, wala lahat. So yung lola ko sabi niya, nandito ko, hindi ako nawawala. Ilan pa sa mga nagpamalas ng tapang upang sumagip ng buhay ay si Raymart Santiago at ang TV director na si Rico Gutierrez na kapwa nakatira sa Loyola Grand Villas malapit sa Marikina River, kahit sila mismo ay mga biktima rin. We use my couch para gawing parang floating device para sa ibang tao. And then yung iba naman naglabas ng mga air mattress, gano'n na lang. Parang kami na lang nag-evacuate ng ibang tao. Kasi some of the houses parang there's like 2 kids, 4 and 7. Isa naman parang there's like an elderly na siya lang mag-isa. So, okay naman. Kaya nung kanina lang, habang papunta ako sa taping, may lumapit na isang babae sa akin. Sabi na, "Uy, thank you Raymart ha." Sabi, bakit? Sinagip mo yung kaibigan ko. Oo, siguro. Sabi ko, sabihin mo na lang, mag-ingat na lang siya. Magre-rescue kami doon. Siya nagsabi na kung hindi siya kasama, huwag daw pumunta. So hanggang sa, pati si Claudine sumama. At siya in charge doon sa mga sinasagip namin. Siya yung mga kumakatok sa mga bahay-bahay na yung mga nare-rescue namin, ipasok muna sa mga bahay. Kalimutan ko yung name niya, basta neighbor namin. Sinabi niya na, "Thank you, sinagip mo ako, yung pamilya ko." Sabi ko, "San street?" Doon sa Monaco, gano'n. Sa dami kasi, hindi ko na maalala. Sabi ko yung may bata, tsaka yung mami niya. Sabi ko, naalala ko. Yung kinikwento niya sa akin, sinabi niya kung ibibigay ko ba yung anak ko sa'yo, parang gano'n. Yung kinikwento na lang niya, parang ipagkakatiwala ko ba sa'yo yung anak ko. Parang nagdadalawang isip ka rin, di ba?
Hindi mo alam kung masasagip ko, di ba? Pero nagtiwala siya sa akin at binigay niya sa akin. Dahil nakikita niya ako nagsiswimming dun sa, sa bandang Marikina during trainings namin sa mga karera namin. Hanggang sa binigay na niya kasi alam niyang kaya ko daw pangalagaan yung anak ko. Meron pa nga isa, yung paralyzed siya. Oo, paralisado. Yun ang medyo natagal lang kami. At yung isa, sabi ka, yung anak ko, punta kami, anak ni, yung isang director, I forgot his name. Nasa dulo ng dila ako. Pakisagip yung anak ko. Saan ba? Sa third unit sa ganito. So, pinuntahan ko. Yung anak pala niya, mas malaki pala sa akin. So, ayun, awa ng Diyos, nasagip naman namin. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pangangalap ng mga donasyon, pinansyal man o material para sa mga biktima ng Ondoy.